Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol sa balitang ito sa polymer banknotes at mga barya natin na ginagamit natin sa sirkulasyon. Sapagkat naglabas po ng pahayag ang LTFRB at ang BSP, yan lalong-lalo na sa mga PUVs, mga public utility vehicles na kanilang tanggapin ang mga nayupi or natupi na mga polymer banknotes at yung maging mga barya. Kasi nung umpisa po kasi nung inilabas ang polymer banknotes na ito ay meron po silang binigay na babala na bawal pong tupiin or matupi ang polymer banknotes na ito. At kung sino man ang nahuling may o gumagawa nito ay may mabigat na parusa. Kaya ayan, iniiwasan po nilang tanggapin ito. Kaya yung mga PUBs ay maaring ito yung dahilan kung bakit ayaw nilang tanggapin ito. Mas gusto nila yung luma kasi at least yung luma ay ayos lamang na matupi. At ayan, sabi dito ay Cebu, Philippines. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board in partnership with the Bangko Sentral ng Pilipinas reminded all public transport vehicle operators, drivers, conductors, and commuters that folded polymer banknotes and centavo coins, yan example 25, 10, 5, and 1 centavo alongside other legal tender should be accepted for payments and other financial transactions. Ayan. Yan po yung linabas na announcement ng LTFRB at ang Bangko Sentral ng Pilipinas na lahat po ng mga public transport vehicles, yan, mga driver, mga conductor, mga commuters ay dapat po nilang tanggapin yung mga polymer banknotes. Yan. Maliban po dyan ay yung mga maliliit na denominations ng yung mga centavo coins natin. Yan, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavo at saka 1 centavo. Kasi ngayon ay hindi po bihira na lamang po yung tumatanggap nito. Ayan, ayaw po nilang tanggapin kasi masyadong maliit. Kaya ayan, nagbigay po ng babala ang LTFRB at ang BSP na dapat ay maski yung mga ganitong barya, yan, mababa, napakababa ng kanilang denominations ay dapat tanggapin. Ayan. Sabi dito ay both paper and polymer banknotes, even folded, as well as centavo coins are legal tender in the Philippines. Ayan. Legal tender po yan. Pwede po nating gamitin yan. Ayan, as such, all public transport vehicles, operators, drivers, and conductors are enjoined to accept folded polymer banknotes and centavo coins when used as payment. Ayan. Parang sinasabot po nila na okay na pong ma-fold ang mga polymer banknotes. Ayan, okay na pong ma-fold ito. Pero yan, wag naman po nating sadyain na i-fold ito. Ayan, yung mga centavo coin naman ay talagang yan, matagal na ito kung pag nakakatanggap yung mga yan, kung pag nakakatanggap yung ibang mga tao ng centavo ay tinatapon na lamang nila ito kasi wala pong tumatanggap kasi. Yan, pag ibabayad mo yan sa mga driver, yan, mga conductors, ayan, maski pambili ng pagkain sa mga store ay ayaw pong tanggapin ang sintabo. Ayan. Kaya yan, LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III said that this advisory is in response to concerns raised by the public on the non-acceptance by transport providers, operator, drivers, and conductors of folded 1,000 peso polymer banknotes in centavo coin. Ayan, totoo po yan. Hindi po nila tinatanggap yung mga, yung sa akin lang ay yung centavo coin. Ayan. Yung 1,000 piso na polymer banknotes ay maging ito pala ay hindi na rin nila or iniiwasan na rin nilang tanggapin ito. Ayan, these concerns were gathered from different platforms of the LTFRB
such as the 8888 Citizens Complaint Center, social media, and calls and emails received from government institution. The LTFRB Resolution number 062 series of 2023 stated that for and in consideration of the foregoing directs all public land transport vehicle operators, drivers, and conductors to accept folded polymer banknotes and centavo coins as payment of fares. Ayan, lininaw dito na lahat ng mga folded, yan, kahit folded pa yan na polymer banknotes at lahat ng mga centavo coins ay dapat pong tanggapin, yan, pambayad bilang pamasahe. Ayan. Refusal or non-acceptance of folded polymer notes and centavo coins shall be a violation of the terms and condition of CPC, and appropriate penalty shall be imposed in accordance with the existing policies of the board. Part of the resolution reads. Ayan, meron daw pong parusa. Ayan, ang hindi tatanggap ng mga folded polymer notes at saka centavo. Kaya kung sino man ang ang lalabag dito ay magkakaroon sila ng violation at yan sila ay mape-penalty. Ayan, ayon sa existing policies of the board. Yan, LTFRB 7 Regional Director Eduardo Montialto Jr. in an interview with the Freeman said that so far he has not received any complaints in the said violation. Ayan, wala naman daw po siyang natatanggap. Ayan, na nagko-complain tungkol sa pagdating sa violation na ito. Yan po ang sinabi ni Regional Director Eduardo Montialto Jr. Ayan. Meron po siyang sinabi rito. Ayan, sabi niya, so far, wala ko nakadawat of complaint kabahin ana. Yan. Pero in case na ay reklamo, mauri lang sila sa opisina kay naman ta diri complaint form. Importante nga makuha nila ang plate number, ang oras sa hitabo ug ang ruta nga ilang gisakyan nga mahibawan naman na namo kinsa ang driver o konduktor unang panahuna. Ayan, yan po ang sinabi ni Regional Director, LTFRB 7 Regional Director. He added that this specific violation carries a penalty of 5,000 peso. Yan, may penalty na ganyan po ang babayaran ng nagkaroon ng violation dito. The LTFRB is encouraged to report the non-acceptance of polymer banknotes and centavo coins in public vehicles such as buses, jeepneys, utility vehicles, express services, school services, taxis, transportation, network vehicles, and tourist transport services, among others, to the LTFRB landline. Ayan, i-report po natin yung dito. Yan po yung kanilang landline. Yan, mga hotline, mga contact. Ayan, may email pa sila rito. Kung meron pong lumabag dito, yan ay pwede po natin silang i-report. At yan po yung kanilang mga contacts. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.